Ang Pangulo na normally yan, di ba, characteristically, diplomatic siya, di ba? Aba, parang gloves off na. Bumanat ng bumanat at matindi yung mga banat niya dun sa mga kandidato ng mga kabilang partido. What do you make of that, Attorney Ed? Well, kasi kung titingnan mo si Pangulong Bongbong Marcos, normally calculated yung moves niya, no? Yung persona niya, kagaya nga ng sinabi mo, hindi naman ganoon, hindi siya combative, hindi siya aggressive. And yet, sa kick-off rally, nagbigla tayo, nagulat tayo, kumbaga is finally spoken. Sa tingin ko may mga battled emotions siya, kasi may mga gusto siyang sabihin noon pa. Battled emotions? Ano yung sabihin ng battled emotions? Nagtitimpi? Oo, masama loob niya eh. Masama kasi ang loob niya, I would assume, precisely because, incessantly he's also been attacked. And for some reason, it was an opportunity for him na maglabas ng sama ng loob. So, idinamay niya na doon sa kanyang kick-off rally. Pero makikita mo, meron pa rin siya talagang restraint. Yun yung persona niya, hindi siya nagpangalan. Pero siyempre, yung mga binabanggit niya, wala namang ibang ika nga conclusion. Kundi isipin natin, ito'y patungkol sa mga Dutertes. Kumbaga, sa usapin ng libelo, may identity, kahit na hindi naman niya binagit yung pangalan. But that's basically how I see it because the president has always been very, very diplomatic, not really aggressive. Yun ang persona niya. But for some reason, lumabas. Ibig sabihin, malalim talaga yun. Because otherwise, he could have controlled himself. Do you think this kind of tone will carry on throughout the campaign period? Kasi ako naman, parang basa ko naman dyan, mas naging matapang siya kasi bailiwick niya sa Ilocos Norte ginawa eh. So syempre talaga, kumbaga, yung mga nagpunta doon sa rally na yon, talagang 100% behind him. So yung Rara, di ba, parang to get your emotions going, parang talaga irarally mo. Pero ito my personal opinion, I doubt if he'll be able to sing the same tune pag dumating siya sa Mindanao. Di ba? Yan ang personal na observation ko. Kasi, syempre, iba yung malakas ang matapang ka dahil your home territory, home court yan di ba? Pero pumunta siya sa Davao. Do you think he'll be able to sing the same tune? Siyempre, hindi niya magagawa yan. As I said, calculated naman palagi ang kilos niya. Yun ang persona niya. But ako kasi, maraming mga in the past, tinignan ko yung mga demeanors niya. He's not really very combative and in fact, he would even stay away from conflicts. So, ibig ko lang sabihin, siyempre, andun yung kanyang mga balwarte, di ba? Ando doon na rin lang. Ginanahan siya. But I'm pretty sure with respect to other places, he won't be able to do that particularly in Mindanao. Hindi naman siya kagaya ni dating Pangulong Duterte na talagang kung ano ang gustong sabihin ay sasabihin niya. He's not that person. And I'm pretty sure he would never veer away from who he is. Yun nga, bagamat hindi pinangalanan, I mean, you can easily talagang identify kung sino yung mga pinatutungkulan na mga senatorial candidates ng ibang partido, si De La Rosa, si Bongo. Kibuloy, si Apollo Kibuloy. Si Bongo ba yung sa pandemya? Pandemya. At saka yung pinabili lang ng suka, nag-file na ng certificate of candidacy. Pero yung pinadeliver lang ng suka, nag-file na ng certificate of candidacy. Kasi di ba, what was his claim to fame? He was just always the sidekick. The sidekick, di ba? Wherever the PRRD was, nandoon siya. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.